Tungkol ho dito kay Robin Padilla. Meron po kasi siyang meron po siyang dito, meron siyang bagong nilabas. Si Robin Padilla po kasi, siya na po ang parang presidente po ng PDP. So meron po siyang nilabas na sulat, no, na kung saan sinasabi niya mag-resign si Balimbing Tolentino, 'di ba? So meron siyang nilabas na sulat tungkol doon at sinasabi niya nga na mag-resign ka na sa PDP. Alam nyo, maganda yung na yan, maganda yung ganyang pahayag ni na humanga ako sa pahayag ni Robin Padilla kasi ito yung mga panahon na mahirap kumontra sa administrasyon. Napakahirap po. Napakikita naman ho natin na lahat ng kumokontra sa administrasyon ay ginigipit ng gobyerno na ito. Kaya nga ako, feeling ko, kaya napilitan to. Kasi eto just to be frank with you, isa sa pinakamalapit ni Pangulong Duterte na senador itong si Tolentino. Kaya nga 'di ba tayo sinuportahan natin si Tolentino dahil malapit po ito kay Pangulong Duterte. And yet, sa gitna ng politika, mas pinili niya po ang pumanig kay Marcos dahil alam niyang nanganganib siya sa survey. Kita naman po natin yung posisyon ni Tolentino sa survey. Talaga namang mababa. So ibig ko lang sabihin nun, kailangan niya ang makinarya ng administrasyon. Alam naman po natin every midterm election, importante ang makinarya ng administrasyon. Yan ho yung napaka-importante na makuha mo, makakampi mo ang administrasyon pagdating ho ng midterm election. Kung gusto mo talagang sumute kasi, tandaan ninyo, sa midterm election, hawak mo lahat. Tupad project, DSWD, lahat ng ayuda. Makakalibre ka ng pamamahagi during the campaign. Tas aangkla ka lang sa presidente, sa Office of the President kasi syempre mangangampanya yan Office of the President, di ba? Mangangampanya yan for his candidate. Talagang mabibitbit ka niyan. Kaya nga diyan marami nagtatalunan di ba? During the yung midterm election. Tapos pagpatapos ng presidente, naglalaglagan na, aalis naman sa presidente. Yan ang gawain ng mga politiko. And nakaka-disappoint dahil kita naman natin si Tolentino, ito yung panahon na kung saan nagkakaalaman kung sino talaga ang tunay na kaalyado ng mga Duterte. Ito yung panahon na kung saan kahit si VP Sara Duterte bumitaw, di ba? Ito yung panahon na kung saan nagsalita si Mayor Baste na kay Senator Bongo. Ibig sabihin, yung mga ganyan mga malalaman na statement, yan po may ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan talagang kailangan ka nang mamili kung kanino ka ba. There's hindi na ho ang definition ng Duterte at Marcos parang magkasama pa. Wala na. Talagang hating-hati na. So it's time for you na pumanig kung saan ka papanig. Ito ang nakakabilib. Dahil si Senator Robin Padilla, napaka-risky sa kanya na i-call out itong si Tolentino na, oy, ka na, mag-resign ka na. Risky sa kanya yon kasi bakit to? Tandaan ninyo, niya, para niyang kinontra, hindi lang si Tolentino, kung sino man ang pumanig kay Marcos, out ka na. Parang ganun ang implication nun. Di ba? Kaya sabi ko itong si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, ito talagang masasabi mong may bayag na politiko, may paninindigan na politiko, hindi ho mababali ang prinsipyo at i-call out yung kahit yung kasamahan niya kung
nararapat. Diba ho? Tulad nito, napaka-risky. Ibig sabihin niyan, para niya na sinabing, uy, anyone na kumumpi sa mga Marcos, labas na sa amin, out na sa amin yan. Diba? Napakahirap nun, lalo na sa panahon ngayon. Ito nga, sabi niya, ito yung wait lang ha, papakinggan natin to. Although, maririnig nyo lang dito. Unahin muna nila sa evacuation centers pa. May karamdaman at nawasak ang tirahan at kabuhayan. Matatandaan ang PDP. Ito, pakinggan. Yes, pinagbibitiw ni Senator Robin Padilla si Senate Majority Leader Francis Tolentino bilang kasapi at Vice President for Luzon ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP. Sa sulat bilang presidente ng PDP, inikayat ni Padilla si Tolentino na pumalas sa partido para daw makatuon sa trabaho bilang majority leader ng Senado at ipamalas ang pagiging independent at walang kinikilingan ng kanilang partido. Sabi ni Padilla sa sulat, buong pagpapakumbaba ang mungkahi niya kay Tolentino. Kamakailan lamang nanumpa si Padilla bilang Pangulo ng PDP. Sagot naman sa kanya ni Tolentino, sa panahong ito, huwag muna sila mag-usap patungkol sa politika at mas mainam na magtulungan sila para mapabilis ang rehabilitasyon ng mga naging biktima ng bagyo. Hindi pwede yung sinasabi ni Tolentino na wag pag-usapan ng politika. Ikaw ang unang kumalas eh. Ikaw ang unang bumitaw. Alam mo naman, huwag na tayo maglokohan. Alam mo na, nag-uusap kayo. Ilang araw kayo nag-usap eh, di ba? Ilang araw kayo nag-usap ni Pangulong Duterte, ni Senator Robin, si Bato, tsaka si Senator Bongo. Ikaw ang unang humiwalay, tapos sasabihin mo wag pag-usapan ng politika dahil meron panahon ng bagyo ngayon. Para naman sinabi mong mahinang nilalangkat, hindi mo kayang pagsabayin yun. Di ba? Ano to, hindi mo ba pwedeng pagsabayin yun? Pwede ka naman tumulong. At saka una-una, hindi naman primary job ng isang senador yung makialam sa bagyo, o tumulong sa bagyo. Hindi naman yan ang pinakatrabaho ninyo eh. Di ba? Ang trabaho ninyo more on doing laws. Wala namang masasagabal kung pag-usapan na ninyo ang politika. At saka next year na ho yan eh. Filing na. Itong darating na October, filing na ng candidacy. Di ba? Huwag na tayo magluka na hindi mo na pag-usapan. Pero sa totoo lang, ikaw nga yung naunang lumipad. Di ba? Ikaw yung unang lumipat. Tapos sasabihin mo wag pag-usapan ng politika porket na-call out ka ni Robin na lumipat ka na umalis ka na mag-resign ka na, bumitaw ka na sa PDP. So doon pa lang, huwag na tayo maglokohan. Kaya nga ako, para sa akin, kasado na po sa isip ko. Tsaka sana lang sana tumakbong Vice President si Robin. Kasi alam nyo, maaari kasi iba sabihin ni iba dyan, artista lang yan. Uy, iba si Robin. Si Robin, matindi ang pinagdaanan yan. As in, ang pinagdaanan yan, from bad boy tapos nakulong, di ba? Pagkatapos ng nakulong, nagbago. Matindi ho ang pinagdaanan. Hindi ho yan yung simpleng artista lang. Sa katunayan, pag nakausap nyo ng personal yan si Robin, mas matalino at mas may alam pa ho yan kaysa sa mga senador na nagmamagaling at madalas magpa-press con. Simple lang si Robin, hindi yan, baka akala nyo ganun-ganun lang yan. Pero pag yan po kasi hindi naman natin kailangan ng ng sobrang talino. Ibig sabihin ko ng sobrang talino yung magaling sa mga terminology, hindi yan. Magaling mag-English. Tingnan niyo yung presidente natin, magaling mag-English. Magaling sa terminology. Yung prinsipyo ba? Matikas. Yung political will ba? Matikas. Sa akin hindi naman po pwede yung nagsasabing Sara Baste. Masyadong self-serving ang dating nun. Kahit gusto ko si Baste, hindi naman pwedeng parehong Duterte nang tatakbo. Diba? Medyo ilagay naman natin sa tamang yun. Kasi kung hindi, parang ang dating napaka-selfish naman ng... Hindi, totoo Di ba si Pangulong Duterte ayaw nga nun?